50-50 tayo sa lahat na kayamanan na ipaimprinta nyo dito sa bansa namin. Ipaabot ko lang sa inyo, ang programa natin, number 1, basta ikaw may pamilya, libre bahay, libre kuryente, libre tubig. Pantay-pantay po. Malaki o maliit ang pamilya, 3 bedrooms up and down po ang ating bahay. At sa atin naman mga kapatiran na pwede pa magtrabaho, sasahod siya ng 1,000 a day. At ang ating oras na ibibigay, 6 hours na lang, hindi na 8 hours. Hindi mo pwede ubusin ng 8 hours. Paano itong ibang kapatid natin makapagtrabaho? Kaya 3 shifting. Ang lahat na trabaho dito sa bansa natin pa nagsimula tayo, 3 shifting, 6 hours na lang. Biniling-bini sa bagong lupa, Diyos Amang sa aming lumala, at amang kataas-taasan, pag-ibig mo'y kapayapaan, o Ama na sa aming isipan. Awi, 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 oh yeah. Awi, 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 oh yeah. Awi, oh yeah, ang susi ng kalangitan. Awi, 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 oh yeah. Awi, 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 oh yeah. Awi, 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 oh yeah, ang susi ng kalangitan. Ito. Barangay Malacca. Ayan na, may mga bangko na eh. At sila po yung kasama natin sa Makati. Introduce ko po sa inyo ang ating facilitator ngayong umaga, ang ating mga kapatid na galing sa Antipolo Rizal. Bago po magsimula, nagpapasalamat nga po pala ako sa ating butihing barangay, Kapitana Inday Ong at saka sa kanyang konseho at saka sa mga staff po ng barangay na pinahintulutan kami na payagan na magpa-orientation dito sa kanilang barangay. At salamat po sa inyong pangunawa sa amin. At magsimula na po tayo at ang ating po ngayong facilitator ng umaga ay si kapatid Reynaldo Bunda. Good morning po sa lahat. Almighty Father, thank you very much po for giving us this time na magkaroon kami ng orientation dito sa Quezon City. And hopefully, lahat ng mga mag-a-attend dito sa orientation, magkaroon ng kaliwanagan ng kaisipan at maunawaan nila ang maipapaliwanag ng programa ng tribo. Sa representation po ni Kuya Ray, ang Region 6 leader at na Ate Bing ng Antipolo at si Ate Marisa ng Siquijor at ako rin po from Bicol region. Sana po wag na kayong magdalawang isip. Yun po ang ating panalangin in the name of Jesus. May purihin. Asan siya? Asya siya?
Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ito siya maging leader bilang kumbaga sa barangay leader. Kasi lahat dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, may mga leader na tayong in-appoint. Dito wala pa. So magkaroon tayo ng appointment bilang barangay leader. So dito mamaya kukuha rin tayo ng isang barangay leader dito. Ito po, hindi naman ito sabihin na politika, kundi kaya nga leader lang, mamumuno dito sa isang barangay. So ito na po si kapatid, magpakilala po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kasi first time ko ngayon humarap sa ganito. Ako po si Celerina Diaz, nakatira dito sa Barangay Malaya. Kinuha po ako ni Danny na maging president dito na hindi ko alam na magsasalita pala ako. Kasi barangay leader. Pasensya na po kayo medyo may kabakonte. Ang masasabi ko pala sa inyo lahat, maraming salamat po at umattend kayo dito. Yan lang po. So, ako pala magpakilala muna ako. Ako si bilang Rinaldo Punda, isa sa regional leader ng Region 6. Region 6 pa po ako. Pero bakit nakarating ako dito sa inyo? Kasi umikot kami Luzon, Visayas, Mindanao bilang isang mission ang ginagawa para makamit ang buhay na walang hanggan ng ating mga kapatiran na may abot itong biyaya na to. So, kaya nagpakubinan tayo Luzon, Visayas, Mindanao para matanggap yung biyaya na yan. So, ngayon, magpasalamat muna ako po sa mga namumuno po dito sa barangay na kami ay pinahintulutan o nagpaunlak sila na kami ay makapag-orient dito po. Sa lahat po na leader ng barangay po, hindi ko naman kabisado pa inyong mga pangalan at maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil ito, mission na ito ay para sa atin lahat. Mula bata hanggang matanda po ay beneficiary po tayo ng bansa natin. Kaya nga, inaano ko lang po na makinig lang. Hindi po dito sa pilitan. Kung ano ang maipaliwanag na biyaya na matanggap natin, yun lang po ang mayapaabot namin. Sa maniniwala, ay okay lang. Sa hindi maniniwala, ay okay pa rin. No, okay pa rin. Pero dito sa sinasabi na yung hindi maniniwala ay walang biyaya. No? Ang maniniwala may biyaya. Parang sabi nila, no work, no pay. Alangan na magsweldo ka, wala ka namang tinrabahoan. So, ganun po ang ibig sabihin yan. So, ito po, ipaliwanag ko lang mabuti sa inyo, ito po walang politika dito sa atin, walang organisasyon, walang foundation, at walang religion po. Kung sino sa atin dito ang may mga religion, wala pong problema doon sa religion na yan, patuloy ka lang sa religion nyo at sumunod lang tayo sa batas ng Ama. So, ganun lang po ang kailangan natin dahil ang religion po walang maituturo na masama dyan sa atin, puros kabutihan. Nasa sa atin lang din po. Kung paano tayo maligtas. Nasa sa atin pa rin. So, ngayon po, ito po ang DRT Maharlikan Tribe na sinasabi. Ito po siya nabansagan ng Maharlikan Tribe. Una-una, tayo po sa mga nakaupo dito sa ating bansa, no? Magmula sa presidente hanggang vice president, senador, congressman, mayor, governor, o barangay leader, o barangay kapitan, ganyan. So, sila po ay kasama natin. Tayo naman ay katuwang po nila. Katuwang tayo nila sa mga nakaposisyon ngayon dito sa ating gobyerno. Ngayon, bakit katuwang? Dahil yung hindi nila kayang iabot sa tao, so tayo po ang magbigay. So, kaya nga po ino-orient natin ang tao para maintindihan at maunawaan ito kung anong biyaya ang matatanggap natin. Kaya nag-orient po tayo.
So pagkatapos itong orientation, sa tingin mo mayroon kang itatanong. So magtanong po, wala namang problema ko para malaman mo po kung anong kasagutan ng katanungan mo. So ganito po, ang GRT Marlican Tribe na sinasabi, ito na po ang tatayo sa buong mundo. Dahil ang kayamanan ng mundo po, ipaliwanag ko sa inyo ngayon, yun na madidinig ito dito siguro. Ang kayamanan ng mundo po, nandito po sa Pilipinas, nandito po sa atin. No? Bakit nandito sa atin? Every 20 years, no? Every 20 years, nakakaroon tayo ng tinatawag na World Summit Meeting. Anong purpose ng World Summit Meeting? Darating dito sa bansa natin ang 273 nation. 273 nation darating dito sa bansa natin para hihingi naman sila ng budget nila para sa bansa nila. Yun po, ipaliwanag ko mabuti sa inyo. Every 20 years po yan, nakakaroon tayo ng World Summit Meeting. Darating dito sa bansa natin ang mga presidente nila, prime minister nila, representative ng bansa nila. Anong purpose? So, bit-bit ang kotisyon para sa budget ng kanilang bansa para mangungutang naman. Muli, na sila po ay may pananagutan na 4% per annum. Ito po ipaliwanag ko sa inyong mabuti. Dito nyo malalaman ngayon sinong may utang. Oh, kaya natitinig natin din sa media po, sobra-sobrang utang ng Pilipinas. Hindi na kaya ng Pilipinas bayaran ng kanyang utang. Hindi pa nga daw na pinanganak, may utang na. Ang tanong, kung may utang tayo, bakit walang naningil? No? Bakit walang naningil? So, nadinig na natin lagi din sa media, sobra-sobra ng utang. Ang media po magpalabas yan ng sasabihin nila dahil may tama man o mali man, sila po magsasalita dahil sila po ay binabayaran. Yan ang trabaho nila So, kaya nga ito, ipinaliwanag natin sa inyo muna, kaya nga nag-o-orient tayo para ang tao mabuksan ang kanilang isip. Dahil iisa lang matinig natin, utang lang ng utang. Na samantala, buong mundo, dito kumukuha ng budget nila, nangungutang sila dito sa bansa natin na may pananagutan sila na 4% per annum. Paliwanag ko lang sa inyo mabuti, 4% per annum po, ang pananagutan ng lahat ng bansa, 273 nation po, dito nanggagaling ang kanilang budget. Every 20 years po yan. Ganun din itong bansa natin. Ang pananagutan ng bansa natin dito sa tribo, magkano? 2 trillion US dollar every 20 years po yan. Pero mula na umupo si Korea hanggang ngayon, sinong presidente nakabayad sa tribo? Yan po, linawin ko lang sa inyo po. May presidente pa nakabayad sa tribo ng kanilang atraso dito sa bansa natin na 2 trillion US dollar every 20 years po yun. Ganon din ang iba't ibang bansa. Kaya mag 60 years na, walang ni isa sa kanilang may nagbayad. Kaya ito na po ngayon, tumayo na ang tribo dahil sila nakikinabang ng pera natin dito sa bansa natin, tayo'y naghirap. Kaya ipaliwanag ko sa inyo kung bakit naghirap tayo. Naghirap tayo, unang-una, yung mga bansa na yan na nangutang dito sa bansa natin, hindi sila nagsunod kung magkano ang kanilang kabayaran. Kaya nga yung 4% per annum na dapat obligasyon nila dito sa bansa natin, saan? Wala po, may nagbayad sa kanila. Ganon din tong bansa natin, hindi po nakabayad sa tribo. Yan po, ipaintindi lang natin muna sa mga kapatiran natin. Ngayon, nung time na yon, na dumating dito sa bansa natin, anong bit-bit quotation, di ba? Para sa budget nila na pang 20 years muli. So ngayon, nung kapanahonan ng Marcos, sino ang sinasabing Marcos? Yun po, linawin natin kasi ang Marcos po, codename lang po. Codename lang ang Marcos. Kaya nga nung si Cory ang nakaupo, di ba? Anong sabi ni Cory? Magtayo tayo ng PCGG para yun ang maghabol ng nakaw na yaman ni Marcos, mga ill-gotten wealth ng Marcos. Yun ang purpose ng PCGG.
Pero, ang tanong, how many years ginastusan natin ng milyon dollar? Bakit wala nakuha ni isang sentimo? Hanggat sa namatay na lang si Cory. Hanggat sa pumalit ang anak. Hanggang ngayon. Bakit wala nakuha? Yan ang katanungan po na dapat masagot natin ngayon. Bakit wala silang nakuha? Dahil ang Marcos po, ipaliwanag ko lang sa inyo mabuti ha. Ang Marcos po, code name lang. Kaya nakalagay doon sa World Bank at saka sa mga bangko sa iba't ibang bansa, ang nakalagay po doon, Marcos Trust Account Deposit. Malinaw yan. Marcos Trust Account Deposit. Ngayon, yung Marcos Trust Account Deposit, tao ba yan? Code name lang po. Kaya gin-trust lang. Kaya malinaw yan. Marcos Trust Account Deposit. Ang ibig sabihin po, gin-trust lang yung kayamanan ng mundo doon sa code name na Marcos. Hindi po tao. Kaya walang nakuha si Cory. Dahil ang kayamanan na yan, kapatid, hindi kayamanan ng isang tao, hindi kayamanan ni Marcos, hindi kayamanan ng isang bansa. Kayamanan po yan ng buong mundo na ang nagmamay-ari ang Ama lang, na ipinagtiwala po sa atin. Tingnan po natin ang pera natin. Tingnan natin ang lahat na pera, lahat ng currency sa buong mundo. Basahin ninyo, mayroon ba nakalagay dyan sino ang may-ari? Wala po. Kahit lalagyan natin ang pera natin dito sa bansa natin, may nakalagay ba dyan sino ang may-ari? Mga euro dollar na yan, US dollar na yan. Mayroon ba nakatatak doon siya ang may-ari? Pirma lang po ng presidente ng bansa nila, patunay na yung pera na yan ay circulating money lang ng bansa nila na para magamit natin sa pangangailangan natin. Pambili ng kung ano-ano man, pagkain natin number 1, sa mga babayarin natin number 1. So, ganun po ang nangyari dyan na hindi naunawaan ng tao at hindi naintindihan ng tao po. Kaya nga, basahin natin ang ating pera dyan para makita kung talagang sinong may-ari. Wala po. Isa lang po ang may-ari ng kayamanan na yan. Kayamanan ng Ama. At siya po ang pinagtiwala lang sa atin. So, ganun po. Ngayon, dito naman sa sinasabi nila na signatory. Di ba ang signatory, malinaw, nakalagay doon, Ferdinand Edralen Marcos. Diba? Ferdinand Edralen Marcos. Ang katanungan, sino si Ferdinand Edralen Marcos? Nakita na ba natin? Kilala ba natin? Ganun po. Ipaliwanag ko sa inyo, code name pa rin ang Ferdinand Edralen Marcos. Hindi po yan tao. Na ang Ferdinand Edralen Marcos po sa katauhan ni King Philip III. Mamaya ipakita ko sa inyo kung sino si Marcos na sinasabi natin. Si King Philip III, yun ang Marcos na sinasabi natin. Sa likuran ng Marcos, si King Philip III. Kaya, ganun po ang mga nangyayari dito sa bansa. Malalim po ang history ng bansa natin. Ngayon, dito nito na malalaman kung sino ang mayari ng kayamanan ng mundo. So, dito nilagay ang kayamanan ng mundo dahil ang Pilipinas lang ang may titulo sa buong mundo. Paliwanag ko po sa inyo, baka hindi nyo pa alam ito. Ang Pilipinas lang ang may titulo sa buong mundo na 4136 po ang mother title ng Pilipinas. Sino may hawak ng titulo ng Pilipinas? Tribo po, hindi gobyerno politika. Para may paliwanag ko po sa inyo, tribo po ang nagmamay-ari ng titulo dito sa bansa natin at ang nagmamay-ari ng kayamanan po dito sa bansa natin, ang kumukontrol ay tribo. Hindi siya may-ari. Siya lang ang pinagkatiwalaan. Ganun po yun. Ngayon, ang ating account ngayon dito sa bansa natin, hindi na Marcos Trust Account Deposit po. Naging
Jose Rizal Trust Account na po siya. Jose Rizal Trust Account. So, ibig sabihin, code name pa rin. Code name pa rin. Na ang ginamit naman na signatory dyan, si Reynaldo de Jesus de la Cruz. Yan na po. Hindi na Ferdinand Ebrahim Marcos. Tapos na po, 2016 na isalin sa kay Reynaldo de Jesus de la Cruz ang signatory o bilang administrator sa kayamanan ng mundo po. Bakit naging kayamanan ng mundo? Ipaliwanag ko po sa inyo ng mabuti. Bakit naging kayamanan ng mundo? Bakit nandito sa bansa natin ang ginto na may hallmark? Ginto na may hallmark. Anong ginto na may hallmark? May Burma tayo, may Sumatra, may Cambodia, may Canada, may Amerika, may Malaysia, may Indonesia, lahat po na kayamanan sa buong mundo po nandito po sa bansa natin dahil sa buong mundo ang JRT lang ang may hawak ng titulo. So, na nakalad sa World Bank. Ibig sabihin, tribo lang ang may hawak ng titulo sa bansa natin. Kaya sa buong mundo, ang Pilipinas lang ang may titulo po na 4136. Kaya lang, bakit ang gobyerno politika ang pumapil dyan? Dahil ganito, ipaliwanag ko sa inyo mabuti. Bakit na sa gobyerno politika ang pumapil dyan sa ating pamalaka dito sa lupain natin sa bansa? Nung lumis, kayo unang sumakop sa ating Kastila, di ba? So, Kastila ang nagpatitulo nitong bansa natin na 4136. No, 4136 po ang mother title ng Pilipinas. Kaya lang, nung lumisan ang mga Kastila, ipinagtiwala sa gobyerno politika ang ating lupain. Pamamahala lang. Hindi ang titulo ang pinagtiwala sa kanila. Pamamahala lang. No, dahil doon nagsimula ang tinatawag na political government nung sinakop tayo ng Kastila. Kasi noon pa, Maharlika na tayo. 1811 pa po, Maharlika na po tayo. Nung sinakop tayo ng Kastila, inabulis nila ang batas ng Maharlika. Anong ginawa? Pilipinas. No? Pero, nung si Digong ang naging presidente, anong sabi ni Digong? Ibabalik na natin ang Maharlika. Kahit ulit-ulitin natin yan, nasa news yan. Nakatip yan. Ibabalik na natin ang Maharlika. So, bakit ibabalik ang Maharlika? So, dahil ang Maharlika po, mga kapatid, 1811 pa Maharlika na tayo. Ngayon, bakit ibabalik ang Maharlika? Dahil ang sabi ni Digong, kaya maraming nagrally, di ba? Maraming nagrally, mga estudyante, mga aktivista. Anong sabi? Nabuang na si Digong, nasira ng ulo ni Digong dahil ang Pilipinas ay papalitan na ng Maharlika. Wala pong sinabi si Digong na papalitan. Ibabalik na natin ang Maharlika. Bakit ibabalik po? Dahil ang salitang Pilipinas po, ang kahulugan ay hindi maganda para sa salitang Kastila. Na kapag sinabing Pilipinas, tayo po ay alipin. Alipin po tayo. So ngayon, ang sabi ni Digong, habang buhay ba tayo maging alipin? Kaya ibabalik ang Maharlika. Ganun ang punto ni Digong na hindi naintindihan ng mga tao na nagrally. Hindi naintindihan nito mga estudyante. Akala nila, sila estudyante, magagaling na sila na marunong. Kulang po ang kaalaman. So, ganun po. Kaya pinaliwanag ko ng mabuti po sa inyo. 1811 pa po. Maharlika na tayo. So, naging Pilipinas ito. Kaya nga, ang flag natin, hindi man yung flag na yellow, white, red, and blue. Hindi man yan ang flag ng Pilipinas. So, ang flag ng Pilipinas po ay camel. Yun ang kauna-una ang flag na nakarating sa buwan. Camel, hindi yung flag ng Amerika po. Nang sinakyan ni Apollo 11. Hindi po. Di ba nakasakay doon si Neil Armstrong, ni Colonel Aldrin Jr.?
Naputol. Di ba pagdating doon sa labas ng buwan, naputol ang Apollo, di ba? Yung kaputol na iwan doon sa labas. Si Rick I. Collins at si Neil Armstrong Jr. na iwan sa labas. Sinong bumaba? Si Neil Armstrong. Bit-bit ang flag ng Amerika. Na itusok doon sa lupa ng buwan. Pero, nung pagbaba ni Neil Armstrong, nakita niya may mas nauna na flag na nandun. Anong flag ang nandun? Flag ng Pilipinas, yung Camel. So, ang ginawa ni Neil Armstrong, imbis na tumatpat sa doon, ito na malikod na lang, tinalikuran niya, at doon tinusok ang flag ng Pilipinas para hindi makita ang na mas may nauna pa na flag doon sa buwan, na hindi sila ang nauna. Yun, ipaliwanag ko lang po sa inyo mabuti. No. Camel po ang flag natin nung araw. Bakit camel? Nung araw ang ating bansa, hanggat sa ibang bansa, dugtong-dugtong pa ito. Walang dagat. Ang dagat paligid lang. Sa gitna walang dagat. Kaya pag nagpunta tayo sa ibang bansa, ang sinasakyan natin ay camel. Pumunta man tayo sa Hong Kong, pumunta man sa Japan, o kung saan bansa ang gusto natin. Nung araw, camel po ang sasakyan. Nakita niyo naman ang camel, may nakaumbok dito sa likod na mataas, di ba? So, nandun ang kanyang pagkain, nandun ang kanyang tubig. Kahit isang linggo maglakad ang camel, wala pong gutom, wala pong uhaw. So, ganun po yun. Ngayon, dito po sa ating orientation, dito po ninyo madidinig ang hindi nyo pa nadidig. Kung sa iba natin na mga kapatiran dyan, na nadinig naman nila yan, pero karamihan dito sa ating mga kapatid, hindi pa po nadidinig itong mga sinasabi ko. Ganun po. Kaya nga ipinaabot natin sa tao. Kaya ito nagkaroon tayo ng orientation. Ngayon, ganun ang nangyari na ang kayamanan ng mundo po, nandito po sa atin. Nandito ang number 1 ginto, nandito po ang diamond, nandito po ang mga box, nandito ang nickel babit, nandito ang palladium, at nandito ang platinum. Bakit? Kaya nga tingnan nyo, sa mga dicer dyan, ang daming umiikot, namimili ng platinum, namimili ng nickel babit, namimili ng palladium. Dahil nandito po yung kayamanan na yan, wala man sa ibang bansa. Pero hindi pwede ibibenta po yan. Yan po ay not for sale. Kayamanan ng mundo yan, na dito lang inilagay sa bansa natin bilang isang banded warehouse ang Pilipinas sa buong kayamanan. Banded warehouse po ng kayamanan ng mundo ang Pilipinas. Kaya ang ating titulo nakalad sa World Bank, patunay na ang Pilipinas lang ang may titulo sa buong mundo. Kaya dito inilagak ang lahat na kayamanan. Diyan po ang napagkasunduan ng buong mundo, na dito ilalagay ang kayamanan ng buong mundo dahil ang Pilipinas lang ang may titulo po. So para po kasi ang ibang kapatid natin sarado pang isip. So binubuksan po natin para maunawaan at maintindihan nila itong orientation na sinasabi natin. So ngayon, dito naman sa World Summit meeting, na dumating sila dito sa bansa natin. Dahil mangungutang na naman, na may pananagutan sila na 4% per annum. Nung Marcos time, si Apo pa, si King Philip, anong sabi ni Apo? Ikaw Amerika, ilan ang ipaimprinta mo? Sabi ng Amerika, mapaimprinta po kami ng 400 quadrillion US dollar. So, ang sabi ni Apo, hindi natin maimprinta yung 400 quadrillion US dollar nyo hanggat wala kayong iba-back up na ginto na 1,000 metric ton. 1,000 metric ton po ang back up ng pira ng Amerika na 400 quadrillion US dollar kung sila'y magpa-imprinta. So ngayon, kahit ginto ang kailangan na back up dun sa pera nila, saan kukuha ng ginto ang Amerika? Wala man sila ginto.
Oh, wala mang ginto ang Amerika. Lahat ng bansa walang ginto. Oh. Saan manggagaling ang ginto? Doon na mas sinasabi ko sa inyo, malalaman ninyo sino may utang. So, mangungutang ang Amerika ng ginto sa bansa na may ginto. Sino may ginto ngayon? Oh, Pilipinas. Dahil dito sa bansa natin, mula Region 1 hanggang Region 18, Luzon, Visayas at Mindanao, may bangker na nandun nakatago ang lahat na kayamanan. Bakit nakabangker? Ang bangker, ang ibig sabihin ng bangker, nandun po sa ilalim ng lupa yan, nakatanil. Oh, may tanil. Na yan naman, pinabantayan naman ng isang keeper na sinasabi. Oh, tulad yan, oh, Amerika. Kukuha ngayon ng 1,000 metric ton sa isang bangker. So, paliwanag ko pala muna, bakit may bangker? Nung nandito na dito yung kayamanan na yan ng buong mundo, nung araw, may bato pa tayong bahay? May building ba tayo? Wala pa. Diba? Kaya nagsimula tayo sa bahay kubo kahit munti na may halaman doon ay sari-sari. Nagsimula po tayo sa bahay kubo po. Wala pang batong bahay noon. Wala pang building. So yung kayamanan na yan, saan natin ilalagay? Saan itatago? Hindi ba pwede siguro dito ilatag lang natin sa kalye, di ba? So nilagay sa bangker. Ibig sabihin ng bangker po, tanil. O doon inilagay yung kayamanan na yan dahil iniingatan yan dahil kayamanan ng mundo yan. Hindi kayamanan ng isang bansa. So ngayon, kukuha ngayon ng ginto doon na 1,000 metric ton sa isang bangker para i-back up doon sa pera ng Amerika. So pag labas na yan, yung ginto na yan, may tatak. Tatatakan ngayon ng Amerika. So, ibig sabihin, kayamanan na po ng Amerika yan. May tatak na, may hallmark na. Pero, bakit hindi pa rin pwede bit-bitin ng Amerika sa bansa nila yung ginto na yan na may hallmark naman na pangalan nila? So, bakit hindi pwede? Dahil yan po ang tinatawag na sovereign guarantee. Garantiya yan ng Amerika dito sa bansa natin, patunay lang na sila po may utang sa atin. Kaya kung nandun sa Amerika yan, so sino maniwala ng Amerika may utang sa atin? Wala po. So tayo pa rin ang magtago at ilagay natin sa isang bangker ulit. Doon sa isang bangker, nandun naman pabantayan natin yan. Dahil yan kayamanan ng Amerika. Sabi ni Apo, ikaw, bantayan mo ng mabuti ito. Dahil yan kayamanan ng Amerika at huwag mong bawasan o pakikialaman dahil may parusa. Nandun po sa LOI, letter of instruction po. Anong parusa po? Pag iyan ay binawasan o pinakialaman mo. Dahil po yan ay not for sale. Nakatatak po doon, not for sale. Hindi pwede ibenta at hindi pwede kunin yan. Ngayon, ang parusa niyan pag pinakialaman mo, katnik. So, buhay mo po ang kapalit. Pag yan ay pinakikialaman mo. Dahil yan po kayamanan ng Amerika. Kaya walang nakalagay dyan na for sale, not for sale. Oh. Ngayon, bilang ikaw keeper, na nakasaad naman doon, o tagabantay, nakasaad naman doon sa LOI o letter of instruction na sinasabi, nakasaad naman doon yung ikaw bilang tagabantay, tatanggap ka ng 10% sa whole amount nung ginto na yan na binabantayan mo pagdating ng redemption. Ito na ngayon, nagre-redeem tayo, kaya makakatapos na po itong mission natin na makamtan na natin ang buhay na walang hanggan. Kaya ito na po, umikot kami para matanggap ng ating mga kababayan o kapatiran na individual na beneficiary po tayo ng bansa na ito. Nagre-redeem na po para yung kayamanan na yan mapasa atin na matagal na yan na dapat matanggap natin. So, ganun po ang ibig sabihin yan. So, ngayon, yun po ang utang-utang na sinasabi. Sila po ang nangungutang dito sa bansa natin. Oh, hindi dito sa tribo, hindi yung Pilipinas ang may utang. Oh,
Kaya nga po, inaano ko lang sa inyo, nililinaw ko lang po sa inyo. Kasi hindi pa masyado maano sa mga kapatid natin eh. Ang nadidinig lang kasi nila, utang ng Pilipinas, utang ng Pilipinas. Kaya nga sabi ko, asan ang utang ng Pilipinas? Bakit walang naningil? Bakit walang naningil? Nadidinig lang natin utang-utang. Bakit walang naningil? Dahil ang nangungutang po ang Philippine Political Government. Ang People's Republic of the Philippines po nagpapautang. Sama sa sinabi ko sa inyo kanina na ito na ngayon. Sino nangutang? Amerika? Di ba? Ganun po. Kaya nga nililinaw natin ng mabuti. So ngayon, noong 2016, nabago ang lahat. Nagkaroon tayo ng another World Summit meeting. Another 20 years po yan. Nagkaroon naman tayo ng World Summit meeting. Doon nabago na si Reynaldo de Jesus de la Cruz na ang signatory. Kaya nagkaroon tayo ng tatak dyan na peace, light, and liberty. So, ito naman ang ipapaabot ko sa inyo tungkol dyan sa peace, light, and liberty na yan. Dahil hindi na po Marcos ang ating administrator bilang kayamanan ng mundo. Hindi na po, Reynaldo de Jesus de la Cruz na po. Kaya ang tatak, hindi na Marcos Trust Account Deposit, kundi Jose Rizal Trust Account. So, ganun na po. So ngayon, dito naman dumating ang sinasabi na pagbabago. Noong dumating sila dito, 273 nation ulit ang dumating. So, ang purpose naman, kung hihingi naman sila o utang naman sila ng budget nila para sa bansa nila. Pero, doon nagsalita si Ama, yung Reynaldo de Jesus de la Cruz. Dahil sa kanya na nasalin, siya nang bilang administrator. Ang sabi ni Ama, hindi na po kami magpapautang. Dahil mag 60 years na, ni isa sa inyo, walang may nagbayad sa tribo. Ganon din itong bansa namin. Hindi rin nakabayad sa tribo. Ay so nabigla sila ron. Ay sabi nila, ay saan kami kukuha ng pagkain namin para sa bansa namin kung hindi na kayo magpapautang? Kaya nga sabi ni Ama, nandito kayo para pag-usapan natin sa anong paraan o sistema man na mabigyan kayo ulit ng pagkain sa bansa nyo o pagdevelop sa bansa nyo na hindi na pautang. Okay. Umpisahan natin. Sabi ni Ama, ikaw Russia, ilan ang ipa-imprinta mo? Sabi ng Russia, mapa-imprinta kami ng 400 quadrillion Russian dollar. So yung 400 quadrillion Russian dollar mo na yan, sabi ni Ama, hindi na pautang ang gagawin. 50-50 tayo or hating kapatid. To, sa inyo ang 200, sa amin ang 200. Kaya 400 quadrillion man ang gusto nyo na paipenta. Nag-react ang Russia ngayon. Sabi ng Russia, hindi kami papayag dyan. Kaya kung 200 na lang ang maiwan sa amin, kaya kinuha nyo ng 200, gugutomin kami. Hindi kami abutin ng 20 years, gutom ang abutin namin. So, may punto ang Russia. Diba? 200 lang naiwan eh. Kinuha natin ng 200. So, ganito, makinig kayong mabuti, 273 nation ng mga leader. Ang Russia hindi pumayag na bawasan ang kanilang 400 quadrillion. Yung 400 quadrillion mo na yan, sabi ni Ama, iyo na yan. Makinig kayong mabuti ng mga leader. Ikaw Russia, yung 400 quadrillion nyo, iyo na yan. Hindi na kami kukuha. Pero, bilang kahati namin dito sa bansa namin o sa tribo, mag-imprinta din kami ng 400 quadrillion din para dito sa tribo o sa bansa namin. Okay. Kung yan, ikaw naman Japan, 400 quadrillion ang sa inyo, tapatan din namin ng 400 quadrillion din dito sa bansa namin. Ikaw Russia, ikaw Amerika, 400 quadrillion sa inyo, mayroon din kami i-imprinta na 400 quadrillion din para dito sa bansa namin. Ikaw China, kung 400 quadrillion ang ipa-imprinta mo
para sa bansa mo, mayroon din kaming 400 quadrillion dito sa tribo o sa bansa namin. So kayo lahat, 273 nation, willing ba kayo sa ganong sistema na 50-50 tayo sa lahat na kayamanan? Kaya 50-50 tayo sa lahat na kayamanan na ipaimprinta nyo dito sa bansa namin. Okay. Oh, willing ba kayo sa ganong sistema, mga kapatid? So, palakpakan sila. Lahat, 273 nation, willing sila sa ganong sistema na 50-50 at wala na silang pananagutan na utang nila dati. O ngayon, sa 273 nation, mga kapatid, sa 50-50 tayo lahat, sa lahat ng bansa na yan, sino maraming pera? So, linawin ko po sa inyo, sino maraming pera doon sa usapan na 50-50? Dahil yung utang nila, hindi na natin sisingilin. Kaya 50-50 na lang ang usapan. So, doon sa may nagtanong kanina, kapatid, na saan manggaling ang budget na gagamitin dito sa bansa natin, dito sa tribo na sinasabi, dito sa programa natin. Kasi ang programa po natin, ipaabot ko lang sa inyo, ang programa natin, number 1, basta ikaw may pamilya, libre bahay, libre kuryente, libre tubig. No, na nagkahalaga ang bahay natin na 6.5 million, pantay-pantay po. Malaki o maliit ang pamilya, 3 bedrooms up and down po. Ang ating bahay. No, pantay-pantay po yan. Polyfurnace po, nando na ang 3 aircon mo, nando na ang 3 kama mo, may TV ka, may rep ka, may gas range ka, may dining table ka. Kaya na po, siguro nasagot ko yung may nagtanong kanina, saan manggaling ang budget. Kaya nga sa buong mundo po, na 273 nation, kalahati lagi ang sa atin, sinong maraming pera po. Oh. Yun po, nililinaw ko lang sa inyo po. Sandali lang. Tapusin mo natin ng orientation bago kayo magtanong. Sandali lang. Masagot natin yan. Hawakan mo muna ang katanungan mo. Sandali lang. Ngayon, ganito. Ang programa po natin, number 1 yun na, libre bahay. Pag may pamilya, libre kuryente, libre tubig. At sa atin naman mga kapatiran, na pwede pa magtrabaho, sasahod siya ng 1,000 a day. At ang ating oras na ibibigay, 6 hours na lang, hindi na 8 hours. Hindi mo pwede ubusin ng 8 hours. Paano itong ibang kapatid natin makapagtrabaho? Kaya 3 shifting. Ang lahat na trabaho dito sa bansa natin, pa nagsimula tayo, 3 shifting, 6 hours na lang. Oh, na sumasahod ng 1,000 a day, kahit ano pang trabaho mo, kahit na taga-tanim ka lang ng palay, taga-linis ka lang ng kalye, kahit na karpintero ka, kahit na ikaw ay janitor lang, engineer ka man, engineer ka, doktor ka, o kung ano pa man ang posisyon mo, 1,000 a day. 1,000 a day, kapatid. Pantay-pantay po tayo. Sa senior naman po, sino mga senior dito? Oh, marami senior. Sa senior naman po, ito naman ang matatanggap ng senior, 15,000 a month. Yung 15,000 a month ninyo na yan, hindi na kayo dadaan sa barangay, sa mayor, o kung sa DSWD, hindi na po. Direct na po kayo sa bangko. Bit-bit yung tinatabing, ito po, covenant. Ito po ang hawak ng mga senyor. Pag sila ay nag-claim ng kanilang pensyon na 15,000 a month. Lahat po ng bangko may pondo yan. Kahit anong bangko may pondo yan. So doon kayo mag-claim. Ngayon, pagdating nyo doon sa bangko, halimbawa, kayo mga senyor, pagdating nyo sa bangko, tanungin kayo ng bangko, ano pong sadya natin? So, siyempre sabihin mo, i-claim ko lang po ang aking pensyon bilang senyor. Tatanungin ka ng bangko, may covenant ka ba? Oh, ito, may covenant ka ba? So, sabihin mo kaagad, ay nandito po, dala ko po ang covenant ko. So, makita na ng bangko na may covenant ka, sila na mismo gumawa ng withdrawal slip mo,
para makuha mo yung pension mo na 15,000 naman. At ipaliwanag ko mabuti sa inyo, ang pera po, ito ipaintindi ko lang sa inyo, ang pera ng purpose, hindi po pera ng gobyerno politika yan. Gloria time yan, lumabas ang purpose. Ang purpose po, hindi yan pera ng gobyerno. Pera po natin yan, pera ng tribo yan, na yan po ay 27 billion piso na nakalodge sa World Bank. Nakalodge sa World Bank na iyan ay 1 day 1 year na naka-interest. 1 day 1 year po. So, kahit na winibidro ng beneficiary ang kanilang pera, hindi mauubos kasi naka-roll program sa Land Bank ng 1 day 1 year. So, hindi po mauubos. So, ngayon, ang kasunduan po dyan, ipaliwanag ko mabuti sa inyo ang kasunduan dyan na pinirmahan ni Ama, si Ama na po ang nagbigay niyan, si Rinaldo Jesus de la Cruz. Ang pinirmahan ni Ama dyan, 2,005 sa parents monthly, 2,005 sa senior monthly, 1,005 sa bata monthly. Pero anong nangyari ngayon? Kahit tanungin ko kayong mga senior, magkano po ang natatanggap po ninyo buwan-buwan? Luzon, Visayas, Mindanao, umikot na po kami. Luzon, Visayas, Mindanao, umikot kami. Ganon din ang kasagutan ng mga senior. Ganon din dun sa mga parents. Ganon din dun sa mga bata na tumatanggap ng kanilang benepisyo. Pare-pareho lang. So, bakit hindi nasunod ang usapan na pinirmahan ni Ama? So, ang gagawin natin ngayon dyan, ito na. Covenant na para makuha na natin sa kanila ang pera natin. Babawiin na po natin ang pera sa gobyerno politika bilang purpose. Kaya mawala na po ang purpose. Dito na po, papasok. Para malaman po ninyo, dito na po sa covenant. Covenant po ang pinaka-importante sa buhay natin. Dahil po dito sa covenant po, ito nakasaad dito, yung buhay na walang hanggan. Ayan po, buhay na walang hanggan. So bakit buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan na sinasabi, itong biyaya na matatanggap natin pagdating na mag-implement na tayo, mayawa ang Diyos next month, mag-implement na tayo. Mag-pray lang kayo. Siguro makalagitnaan ng September implementation. Mauna mo na yung bonus. Kasi itong bonus na sinasabi, ito paliwanag ko sa inyo ang bonus, Ang bonus, kaya halimbawa, nag-aalay kayo ng 100 pesos. Yung 100 pesos, may bonus na 12,000. Kung nag-aalay kayo ng 200 pesos, may bonus na 24,000. Kung kaya ng tao ang 500 pesos, may bonus, ang 350, may bonus na 42,000. 42,000. Ngayon, yung bonus na yan, halimbawa, ito, ang kubinat natin 350, di ba? Naalay mo ngayon, 100 pesos lang. So, ibig sabihin, may balance po kayo na 250 pesos. Dahil 350 ito So, ito ngayon ang mangyari. Dito sa sobre mo may pangalan. Na dito i-insert yung bonus mo. Ang inalay mo ay 100 pesos lang, di ba? 12,000 ka. Nandito, 12,000. Ngayon, may balance ka na balit 250. 100 lang kasi 350 yung ating kubinan. Ngayon, yung balance mo na 250, i-deduct dito sa 12,000 mo. Magkano matatanggap mo? 11,750. So, yun po ang i-insert dito sa sobre po ninyo. Individual itong sobre natin. Luzon, Visayas, Mindanao po.
sa 17 million na tayo mahigit, ito lahat may sobre para matanggap ang bonus. So ngayon, kung halimbawa ang alay mo ay 200 pesos, di may 24,000 ka. So yung 200 pesos mo may 24,000, magkanong balance mo? 150. Doon sa kubinan, kay 350 ang kubinan. So i-deduct dito sa 24,000, yung 150 mo. So ang matatanggap mo ay 23,000 na lang, no? 23,850 ang i-insert dito na bonus mo. Nito na yan. Pero kung ikaw ay nakaalay talaga ng 350, wala pong bawas. 350 mo, tatanggap ka ng 42,000. So, ipaliwanag ko sa inyo mabuti. Bakit nagkaroon tayo ng bonus? Sabi pa nga ng iba, parang kalukuhan man yan. 100 lang ang alay, malaki ang bonus. Oh, bakit ganon? Itong ginagawa po natin mga kapatid, linawin ko sa inyo, tulong sa mga kapatiran natin. Hindi sisirain natin, iibabagsak natin ang mga kapatid natin. Tulong po ito. Bakit malaki ang bonus? Ganito yan. Sama sa sinabi ko sa inyo. Itong buwan na ito, lumabas ang ating budget. Mauna muna mamigay tayo ng bonus. Mamigay muna tayo ng bonus. No? Pagbigay ng bonus, pag makatapos tayo ng mamigay ng bonus, Luzon, Visayas, Mindanao yan, sabay-sabayan. Hindi pwede mauna yung isang lugar. Sabay-sabayan na mailalabas ang bonus, may pamigay mo na sa tao. Ngayon, bakit ganon kalaki ang kapalit na maliit lang ang alay? Ganon kalaki ang ating tinutulong sa tao dahil hindi pa tayo naka-full plus implementation. Wala pa, di ba sabi ko sa inyo, next month pa ang implementation paglabas ng budget natin ngayon. Next month pa. Hindi natin malaman kalagitnaan ng next month or katapusan ng next month. Kasi namimigay pa tayo ng bonus eh. Ngayon, ang mga tao, lalo na pag may pamilya, pagkain nila. Mga bata nag-aaral. Kuryente, tubig, o kung ano pa man ang pangailangan ng pamilya. May madudukot na sila. May nakahanda na silang pera para dun sa bonus na sinasabi para sa pamilya. Ganon po ang purpose ng bonus po. Ipaintindi ko lang po sa inyo. Kaya ganon kalaki ang kapalit. Dahil tulong eh. So, para hindi na mahirapan ang pamilya dahil hindi pa man tayo full plus implementation. So, kahit na ano lang ang makaya niyang ialay, may kapalit na bonus. So, ganun po. Ngayon, ito pa, may sistema pa. Gusto mo lumaki ang bonus mo. Ito pa, para maintindihan nyo lang. Ito, 11,000 ang kanyang bonus. Nito niya, naalay niya ng 100 pesos. Ngayon, sa sunod, lumipas ang ilang araw o ilang linggo. No? Kasi ito sa atin, hindi na kasi madalian na ito, wala ng buwan, wala ng linggo, kasi maglabas ng ating bonus, no? Araw lang. So, sa araw na yan, nagkaroon ka ng konting pera o kaluwagan sa pera. Ay, may 500 pesos ako dito. Yung 500 pesos ko, iaalay ko ito para lumaki ang aking bonus. So, magkano ang kapalit ng 500 pesos? 60,000. I-add-on, tawag doon, add-on. I-add-on dito sa 11,000 mo. So, sa 60,000 plus 11,750, mayroon ka ng 71,750. Yan ang add-on na sinasabi. Tulad sa Mindanao. Nung sa doon kami sa Mindanao, kasi ang Mindanao, tapos na eh. Kaya nandito kami. Ngayon, ang Mindanao, ginawa nilang bangko ang opisina. Halimbawa, nakaalay siya ng 100. Sumunod na linggo, may 100 pesos siya. Pumunta naman sa opisina. Sir, may 100 pesos ako. Ma-add-on ako. So, natagdagan ngayon ng 11,000 niya ng 12,000. Wala nang deduction yun kasi nag-deduct na dito eh. So, magkano pira niya? Nag-23,750 na. Diba? So, ganoon. Ginawa nilang bangko ang opisina doon sa Mindanao.
dahil dyan sa add-on na sinasabi para lumaki ang kanilang bonus. Kaya nga, ito, hindi na malayan nung nag-alay-alay ng 200 pesos, 100 pesos pag nagkapera, mayroon na pala siya umabot na bonus na 300,000. Oh? Ha? Ang pera ng... Sino nagtanong na magkano pera ng tribo? Sino nagtanong? Oh, sige, magtanong. Ng gobyerno ngayon ay trilyon. Sa tribo, alam ko, mas malaki doon. Pwede po mabigyan nyo kami ng mga figure. Maganda katanungan. Ito'y paliwanag ko sa inyo mabuti ha. Si Bongbong, si BBM, ating presidente, noong nakaraang buwan, nag-usap sila ni Ama. Si Ama, ang sabi niya, Kuya, ang budget namin, kailan mo pa ibibigay? Bakit? Sabi ni Ama, magkano mang budget nyo? Oh. Ang sabi ni BBM, ang budget po namin ay 5 trillion 438 billion dollar. Oh, yun po ang budget ng gobyerno politika. Yearly po yan. Taon-taon yan. Sa taon na to, yun ang budget ng ating gobyerno ay 5 trillion 438 billion dollar. Oh. Pero ang sabi ni Ama sa kanya, hindi namin muna maibigay sa ngayon dahil nasa proseso pa. Oh, kaya yung tinatawag na Maharlika Investment Fund, hindi alam ng karamihan sa atin, yun po ay pera ng tribo na doon manggagaling ang budget na hinihingi ng ating gobyerno politika. Kaya nga sabi ni BBM, ang aming project o programa hindi pa nagagawa dahil nabibitin kami ang budget hindi pa naibibigay. So, ang sabi niya pag lumabas na ito, kaya yung tinatawag na Maharlika Investment Fund, pag lumabas yan, pira po ng tribo yan. So doon magagaling ang budget ni Bongbong para sa bansa natin. O para pa maliwanagan po kayo. Kasi ang nasa isip ng tao, gobyerno, hindi po. Dito sa tribo nanggagaling ang kayamanan ng buong mundo po. Oh. Yun po. Oh, magkano ang pera? Sabi mo kanina, magkano ang pera? Yan ang tinatawag na infinite account. Bakit infinite account? Hindi mo na mabilang. Kaya nga ito, last generation na po tayo. Dahil sa last generation na tayo, paradise na. Paradise buong mundo. Pero mauna lang tayo dito sa bansa natin para tularan tayo ng iba't ibang bansa dahil ang kayamanan ng mundo nandito po sa atin. Wala man sa kanila. Kaya mauna tayo na magiging paradise. So, noong nag-graduate kami, paliwanag ko sa inyo, noong nag-graduate kami, 2016, noong nag-graduate kami 2016, ganitong sistema, no? Kaming mga leader, nagbunot ng plug sa isang box. Yung plug na yan, nandun nakalagay ang plug ng buong mundo. 273 nation. Halimbawa, ikaw leader ng Region 1. Anong nabunot mo? Canada. Yung Canada ngayon, no? Kayo, mga leader dito sa bansa natin, kayo ang mag-develop doon sa region mo. Halimbawa, Region 1 ka. So, na-develop na ninyo yan. Kapag na-develop na itong bansa, kasi ang target natin, ma-develop itong bansa, 5 years lang. 5 taon lang. Wala ka na makita ang ganitong bahay dito. Wala ka na makita ang squatter. Wala ka na makita ang squatter. At ang ating kalsada, maiba.
Kasi ang programa natin, kalsada natin baguhin. Bakit? Hindi nasunod ang program of work ng ating kalsada. Bakit hindi nasunod? Ang program of work sa kalsada natin, ang ating Maharlika Highway, 12 lanes po yan. Pero may 12 lanes ba kayo nakita? Umikot po kami Luzon, Visayas, Mindanao. Wala po. Hindi nasunod ang program of work. Ang kalsada natin mula sa city hanggang sa municipal, 8 lanes po yan. May 8 lanes ba tayo nakikita? Wala. So ang kalsada natin mula sa municipal hanggang sa barangay, hanggang sa kabundukan, 6 lane po yan. At konkrito. Pero wala man tayo nakitang 6 lane. Ano nakikita natin? PD Road. Ultimo tricycle nga, hindi makapasok eh. Hirap pa. So ganun po ang nangyayari. Kaya pagbabago. Sama ng sabi ni Digong, tunay na pagbabago. Babaguhin po natin ang sistema dito sa bansa natin. Dahil tayo ang may karapatan magbago sa bansa natin. Bakit? Ay, nasa atin ang budget eh. Tayo may hawak ng kayamanan ng mundo. Bakit hindi natin magawa? Ito pa, ipaliwanag ko sa inyo. Sino nag-develop ng Dubai? Sino nag-develop ng Dubai? Ito ay paintindi ko sa inyo. 1986 nakahanda na ang budget dito sa bansa natin na itong bansa titingalain ng buong mundo na pinakamagandang bansa sa buong mundo. 1986 yan. Pero anong nangyari? Noong 1986, kasagsagan ng rally, mga aktivista. Anong sabi nila? Si Marcos mamamatay tao, si Marcos ay walang hiya, si Marcos ay magnanakaw. So, anong sabi niya po? Mahal pa kaya kami ng mga tao? Bakit ganun ang kanilang sinasabi? No? So, ang ginawa ni Apo, sabi niya siguro mabuti pa ito mapasnap election ako para malaman kung sila ay mahal pa ng tao. So, kasi ang budget nakahanda na para ma-develop ang bansa natin. Nakahanda na. Mula Region 1 hanggang Region 18, nakahanda na para ma-develop ang bansa. Pero, nagpa-snap election siya po. Noong nagpa-snap election siya po, sino nanalo? Marcos Corion. O sino nanalo? Marcos Corian. Sino nanalo? Marcos pa rin. Diba? So ngayon, dahil si Marcos na rin ang nanalo, diniktahan na ni Apo ang lahat ng region na mag-impisa na pag-develop sa bansa. Inutosan ni Apo ang kanyang kabinete na si Berata pa noon, ang finance secretary. Si Berata, si Sir Berata. Ngayon, nung diniktahan niya po si Cesar Berata, ikalat na sa 18 region ang budget na para magamit sa kanyang region, para ma-develop ng bansa. Anong nangyari? Natunugan ng yelo. Anong ginawa ng yelo? Binayaran ang lahat na general mula sa taas hanggang sa baba. Bumaliktad lang. Number 1, si Bele, si Tabaco, si Gringo. Hanggang sa baba, binayaran ng yelo. Bumaliktad lang. So, nagkudita. Diba? Nagkudita. Ngayon, nung nagkudita, asaan sila dinala? Hawaii. Diba? Pagdating sa Hawaii, kwento ko lang sa inyo para kayo po, hindi kayo maging sa history ng bansa natin. Nung dumating sa Hawaii, nung dumating sila sa Hawaii, ang sabi ni Ama, itong administrator ngayon, si Rinaldo Jesus de la Cruz. Ang sabi ni Ama kaya po, Ama, bakit daladala natin itong pera na ito na para man ito sa Pilipinas? Bakit bitbit natin ito? Para man ito sa Pilipinas. Anong sagot niya po? Huwag kang mag-alala. Dahil sabi nila sila ang magaling, silang mabuti, kaya silang mamumuno sa bansang Pilipinas. Tingnan natin kung maayos nila ang bansang Pilipinas. Ipaubayan natin sa kanila. Ibigay natin sa kanila. At yung pera na yan, bukas, tatawid tayo sa Dubai. Doon natin gamitin yung pera na yan para ma-develop
ang Dubai. Ang sagot ni Ama, bakit i-develop natin ang Dubai ay Muslim country man yan? Anong sabi niya po? Muslim nga sila, kapatid mo pa rin. O ngayon, sino pinakamagandang bansa sa buong mundo? Dubai. Doon binuhos ni Apo ang pira na para dito sa bansa natin. Na iyon na sana sa bansa natin. So, marami na magaling. Maraming mabuti. So, pinaubaya itong bansa natin sa kanila. Anong nangyari sa atin? Anong buhay natin ngayon hanggang ngayon? Ito, tatanungin ko ba yun? Nilingid sa inyo ito. Saksi tayo lahat kung ano nangyari dito sa bansa natin. Kaya ito ngayon, tumayo na ang tribo para maibalik ang kaginhawaan sa buhay dito sa bansa natin. Yan na po, tribo na po ang mamumuno. Hindi na po gobyerno politika. Unti-unti po mawawala ang gobyerno politika. Maging divine government. Maging divine government na po. At ang totoo niyan, kung gusto kayo magtanong, nandito po, hawak natin kung sinong gusto tumingin. Na lahat na departamento ng gobyerno po, nakapansir po sila. Sumunod po sila sa atin. Ibig sabihin, tayo na ang kanilang susundin. Magmula kay BBM, nakapirma dyan ng Malacanang, nakapirma ang DOJ, nakapirma ang Supreme Court, nakapirma ang Armed Forces, nakapirma ang PNP, nakapirma ang NBI, lahat na departamento ng gobyerno, nakapirma na po. Para po maano lang ninyo. Nandito po ang dokumento kung sinong gusto tumingin. Nandito po. Kasi masabi yung iba, ay mga illegal yan, panluloko yan. Pero ito, ano? Sabi po, sir, pwede po malaman kung sino po si Reynaldo de Jesus de la Cruz? Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Si Reynaldo de Jesus de la Cruz, yan na po ang administrator sa kayamanan ng mundo. Tapos na po ang Marcos. Tapos na si Ferdinand Edralen Marcos. Dahil, sino? Buhay pa nga siya po. Buhay pa nga ang Marcos na original. Lalo pa yan. Kasama namin yan. Hindi lang pwede magsama yan. Dahil alam nyo, siyempre, iniingatan pa rin natin. Hindi kayo maniniwala. Hindi kayo maniniwala na yung tunay na sinasabi natin Marcos noon. Baga hindi kayo maniniwala. Di ba sabi nyo namatay? Ha? Di ba sabi na patay na si Marcos, di ba? Di ba yun ang natinig na ano natin buong mundo yan, patay na si Marcos, di ba? Pero ito lang ipangako ko sa inyo, pag nag-implement tayo, si Marcos lalabas. Pero hindi yan si Marcos, yan si King Philip III. Basta nag-implement na tayo, lalabas na siya, magpakita na siya. Kaya nga, ang pumapapil ngayon, ito na si Reynaldo de Jesus de la Cruz bilang administrator, hindi na po Marcos. Tapos na, bilang administrator ng Marcos po. At yun ay pangako ko sa inyo, makikita ninyo, pag nag-impisa na mag-develop tayo dito sa bansa natin, lalabas siya. At ipaliwanag ko sa inyo mabuti, para maintindihan ninyo, sinong namatay. Kasi iba ng tao dyan. Sino namatay sa Hawaii? Di ba sabi nila, di ba pagdating ng 2 taon sa Hawaii, patay na si Marcos? Yan, namatay sa Hawaii, di ba? Patay na si Marcos. Ngayon, ang namatay, paliwanag ko sa inyo mabuti ha, ang namatay sa Hawaii na Marcos na sinasabi na dinala doon sa Batak, di ba na doon sa Batak nilagay sa eskaparate? Ha? Naka-eskaparate. Pag gusto mo manood sa bangkay ni Marcos, punta ka doon, makikita mo. Ikot-ikot ka hanggang matanaw mo lang. Hindi mo man mahawakan kasi loob mo na eskaparate. Makikita mo. Sino yun? Yun si Lolo Dalmasio. Pero hindi pa yun siya. Si Lolo Dalmasio,
na sinasabing namatay saway na Marcos, yun si Lolo Dalmasio na asawa ni Imelda Marcos na tatay nitong Bongbong na presidente ngayon. O tingnan mo ang itsura ni Bongbong. Marcos na Marcos, di ba? Ang Marcos po, 8. Ang Marcos, 8. Ha? Isang mukha na tunay at katawan, 7 ang cultured body. Isang mukha ang ginamit. Maskara lang. So, kayo nung mukha ang ginamit. Kay Lolo Dalmasio na tatay ni Bongbong. Yan ang ginamit na Marcos nung araw. O, tingnan mo ang mukha ni Bongbong. Marcos na Marcos, di ba? No? Dahil yun ang tatay niya. Yun ang namatay. Si Lolo Dalmasio na asawa ni Imelda Marcos. Yan. Oh, ngayon, ang dinala sa Batak, ito ay ano ko lang sa inyo, yung dinala sa Batak, mayroong bang patay, mahigit na 30 years, hindi nalalagas ang buhok, hindi nasisira ang mata, makintab ang kamay, makintab ang paa. May patay pa na gano'n? Kung nakarating kayo doon, bakit hindi na-aagnas? Kasi kahit kargahan ka pa ng gamot, buong, anong itsura mo na? Parang kahoy ka na. Itim ka. Itim ka na. Ay, yung makintab eh. Makintab ang mukha, makintab ang kamay. Di ba? Nakikita? Sa TV, pinakikita. May patay ba na ganon? Di ba? Para maano lang kayo. Ngayon, ang namatay, yun na nga, sinabi ko sa inyo, si Lolo Dalmasio na tatay nitong Bongbong na presidente ngayon. Yan. Yan ang namatay. Ngayon, yung nilibing sa libingan ng mga bayani, ito ikwento ko lang sa inyo, Nung si Presidente Duterte ang presidente, di ba nagkaroon ng batas na dapat si Marcos ay ilibing na sa libingan ng mga bayani? Di ba? Nagkaroon ng hearing sa Kongreso, nagkaroon ng hearing sa Senado para si Marcos ay ilibing na sa libingan ng mga bayani. Ngayon, kasaksakan ng hearing. Hindi ito istorya lang. Kitang-kita natin sa TV, Kitang-kita natin sa TV, si Imelda lumipad papunta sa Amerika at bumili ng ataol. Di ba? Nabidyohan pa yung ataol eh. Nabinili niya. Ngayon, pag nakabili na si Imelda doon, may sarili si Rupano eh. Pagdating doon sa Amerika, kinarga sa airplane yung ataol na nabili niya. Saan pumunta si Imelda? Pumunta sa Hawaii. Pagdating sa Hawaii, ito ipaliwanag ko sa inyo mabuti para hindi kayo maging blind. Pagdating sa Hawaii, ang ginawa ni Imelda, kinuha ang buto ni Lolo Dalmasio. Ito man nilibing sa Hawaii si Lolo Dalmasio. Yung tatay ni Bongbong. Kinuha doon ang buto ni Lolo Dalmasio sa Hawaii, sa simenteryo ng Hawaii, at nilagay doon sa taol na kanyang binili sa Amerika. Noong nailagay na sa taol, kinarga ulit sa airplane, lumipad na naman papuntang Batak. Kasi kasagsagan pa ng hearing nun eh. Pagdating sa Batak, nilagay mo na sa budiga ang buto ni Lolo Dalmasio. Hindi pa tapos ang hearing eh. Nung nakatapos ng hearing na inapprove ng Senado at Kongreso na si Marcos ay ilibing na sa libingan ng mga bayani, so doon na ngayon ang nakahiga doon sa eskaparate, tumayo na kahit na pumunta kayo sa Batak. At 47 na Marcos nandun sa museum, nakatayo, iba-ibang suot ng damit. May naka-polo barong, may polo shirt, may naka-t-shirt, may naka-amerikana. Nandun, pang 47 ang nakahiga doon. Nandun na nakatayo ngayon. Patay pa yun. Kahit pumunta kayo sa Batak, sa museum ng Batak. Nandun, 47 na Marcos ang nakatayo doon. Iba-ibang damit. Ngayon, di ba, kinarga na sa helicopter ang bangkay kuno ni Marcos na dalhin na sa
dadalhin na dito sa tinatawag na libingan ng mga bayani. Pagdating doon sa libingan ng mga bayani, sino gumawa? 4 na sundalo, di ba? Ibinaba sa helicopter. Oh. Tinatanong ni Kuya kung magkano daw ang trust account ng Tribo. Yung account ng Tribo. Ano na nga eh, infinite na nga eh. Hindi mo na mabilang. Infinite account po. Infinite, hindi mo na mabilang. Oh. Kaya nga ito nga po, paradise na. Para magamit na natin yan buong mundo. Hindi lang tayo dito sa bansa natin. Oh. Magamit na. Paradise buong mundo eh. Hindi lang dito sa bansa natin. Dahil yung pera na yan, kayamanan ng mundo yan, hindi makayamanan natin. Oh, hindi lang kayamanan ng isang bansa. Kayamanan ng buong mundo. Oh, ngayon, kaya nga, infinite account. Kaya sabi ko ito ko sa inyo, pag-graduate namin, no, pag-graduate namin, no, nagbunot kami ng flag. Kada bansa, sa 18 region kami ng mga leader, kada bansa na mabunot mo, pag na-develop na ang bansa natin sa loob ng 5 years, kaming mga leader sa aming region, lilipat kami sa bansa kung ano man nabunot na bansa ng kada leader. Tulad sa akin, ako ang tinatawag na regional leader ng Region 6. Anong nabunot ko? Monaco. Yung Monaco ngayon, kaya nagkaroon kami ng crown. Babae, lalaki nagkaroon ng crown ng pag-graduate namin. Babae, lalaki may crown. So, para pagpunta namin dun sa bansa na i-develop namin, naka-crown kami. Saludo sila sa amin. Bakit? Kami ang hari at reyna doon sa kanilang bansa dahil kami ang may bit-bit ng budget para ma-develop naman natin ang bansa nila. So, ganun po ang nangyari kung bakit nagkaroon tayo ng bunot-bunot kada bansa para pag na-develop ng bansa natin, lilipad naman tayo sa kanya-kanyang bansa para i-develop naman natin sila doon sa bansa natin. So ano ba ang dapat dito sa bansa natin na umpisaan pa-develop? No? Yun na nga sabi sa kalsada kanina, nabanggit ko na hindi nasunod ang program of work. House in lot, maibigay natin kada pamilya na nagkahalaga ng 6.5 milyon. Libre pagkain, libre tayong merienda, libre doktor, gamot, hospital kung ikaw ay magkasakit. Yan po ang benepisyo na makakamtan po natin. So ngayon, maliban dyan, ang lahat na hospital dito sa ating bansa mabago. Magpatayo-tayo ng hospital kada province na dito natin ay libre siguro i-session niya kay at pinakamagandang hospital sa buong Pilipinas. Ang hospital po natin, sa pagpasok mo, mayroon locker doon. Ilagay mo yung mga gamit mo kung ikaw man may pasyenteng mabantayan. Doon sa paglagay mo ng locker, sa locker ng iyong mga gamit, mag-shower ka kasi may shower doon. Pag naka-shower ka, magpalit ka ng iyong damit o uniform na kulay blue. Kasi ang pasyente natin white. No? White ang pasyente natin. Ngayon, ang hospital natin, yun ang libre. Pagpasok mo doon sa pasyente na iyong babantayan, ikaw na tagabantay, may sarili ka ring kama doon. Naka-aircon kayo, may TV kayo, may rep kayo, may gas range kayo doon, pwede kayo magluto, may salasit kayo, may dahil. Gamitin naman na ambulance, yan tinatawag na helicopter ambulance. Kaya ang doon ninanda yung rooftop na yan, na doon maglanding ang helicopter kapag may pasyenteng pipikapin. At kukunin doon ang pasyente, bitbitin naman doon sa hospital natin, nakarooftop din. So, helicopter ambulance ang gamitin natin. Hindi yung ambulance na magdaan pa dito sa kalsada. Helicopter ambulance. Kasi ang bahay natin nakarooftop. Ang hospital natin nakarooftop. So, ganun po ang ating benepisyo. So, na libre. Libre
Walang bayad. Oh, kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na universal healthcare. No? Basta't mayroon kang dokumento na universal healthcare, libre ka sa lahat na pangailangan mo sa ospital. Doktor, gamot, ospital mo, libre. Oh. So, ito po ang tinatawag na universal healthcare. Oh, halimbawa sa ngayon, no, mayroong nagkasakit kung sino dito sa atin, no, may nagkasakit. Ngayon, kumuha lang ng universal healthcare dito sa ating opisina. Pag lumabas ang bill ng iyong pasyente, i-attach itong universal healthcare doon sa bill mo. Pagdating doon na i-attach na yung bill at saka yung covenant. Yung covenant, kanina pinakita ko, covenant ng pasyente. Bit-bitin sa malasakit. Oh, sa malasakit. So, pag nabasa ng malasakit ito, at ang magkasikaso dyan yan si Bing. Pagdating na may pasyente na dapat na ilalabas sa ospital. So, pagdating doon sa malasakit, mabasa nila ito, ang universal healthcare ay 3 ka pala. So, sabi nila, granted. So, tawagan nila ang ospital na ang pasyente na si ganito, pwede nang lumabas. Kami ng sagot dyan. Yan. Oo, kahit anong oras. Pwede gamitin, basta may pasyente kayo nga ilalabas sa ospital. Basta't may covenant kayo. Ganun po. Maging libre. Ngayon, ano pang biyaya ang ating matatanggap? Ito, number 1. Anong biyaya pa matatanggap natin? 1,000 a day kung ano man ang trabaho na gusto mo sa factory ka man. 1,000 a day babae man o lalaki kung anong trabaho ang kaya niya. Kaya nakasaad dyan sa kubinan ay sa bayadita natin, anong kakayanan mo? Nakalagay dyan. So doon kayo i-assign na sumasahod kayo ng 1,000 a day. Dahil lagyan dyan. Ngayon, kaya nga, kahit anong trabaho pang kaya mo, kaya tinatanong ka dyan sa baydita mo, anong kaya mong trabaho? Doon mo, ilagay mo. So, doon kayo i-assign. Halimbawa, siya, takaluto lang kaya mo. Sinira ka lang. So, doon kayo assign sa sinira na sumasahod ka ng 1,000 a day. Ganun po yung mangyayari. Ngayon, may pagbabago na tayo lahat dito sa bansa natin. Number 1, pag nabigay sa inyo ang bahay, pag nabigay sa inyo ang bahay, wireless power electricity na ang ating kuryente. Libre, di ba sabi ko sa inyo, libre. Ang ibigay sa nila ba, nag-distribute na tayo ng bahay. Turnover na sa bahay, sa isang barangay. Pag nag-turnover na bahay sa isang barangay, itong gagawin. May susi. Halimbawa, sa isang barangay, 2,000 na bahay ang i-turnover. Yung 2,000 na bahay na yan, may number ang susi 1 to 2,000. Nakalagay sa box. So ngayon, pila-pila man. Halimbawa, ikaw kapatid, ikaw ang nakabunot. Pag bunot mo doon, anong number ng nabunot mo? Number 20. Halimbawa, ito po, i-present po sa nag-assist. Ito po ang nabunot ko ng susi. Para dun sa bahay. Number 20. Tanongin ka ngayon yung nag-assist. Itong susi na nabunot mo, ang tanong, may covenant ka ba? Ito. Tanongin ka, may covenant ka ba? Ito. Pag sabi mo po, meron po. So, ibibigay na sa'yo yung susi na yan at yung isang gadget at isang remote, kasi yung gadget na sinasabi, parang ganito kalaki yan, nakadikit yun sa labas ng bahay mo. Wala kang makitang wire dyan sa kali. Yan tulad ito, yung mga wire natin, nagkalat na sa kali. Hindi mo na malaman, parang spaghetti na, di ba? So, wala na po, wireless power electricity na po tayo. Yung remote, nandun nakaprogram, ilaw mo, anong number, yun ang pindutin mo. Ang TV mo, anong number, yun ang pindutin mo. Aircon, anong number, yun ang pindutin mo. Yung gas range, anong number, rep mo, anong number, yun ang pindutin mo po.
So, wireless power electricity tayo. May kuryente ka dito sa loob ng bahay mo, wala ka makitang wire nagkalat dyan sa kali. Kahit nandun ka pa sa tuktok ng bundok, may kuryente ka po doon. Ha? May kuryente ka doon, wala ka makitang wire. Kahit nandun ka pa sa laot, pinakalaot-laot pa, may kuryente ka doon, wala ka makitang wire na nagkalat. Wala po. Yon ang wireless power electricity. Kasi kaginawaan sa buhay nga, ibibigay sa atin. Kaya nga, libre na. Oh, libre. Oh. Ngayon, tungkol naman sa tubig na inumin. Kasi ito, pag wala ka nito, pag wala kang kubinan, kahit nabunot mo pa ang number ng susi na yan, hindi mo pa rin matanggap ang bahay. Ito ang magdala. Kaya nakasaad dito, buhay na walang hanggan. Oh. Kasi pag nasa sayo ng bahay, wala nang pwedeng umangkin dyan, wala mang pwedeng bumawi dyan, iyong-iyo yan. Bakit? Hawak mo itong kubinan. Itong kubinan na sinasabi, ito ang titulo de propiedad. No? Ito ang titulo de propiedad. Kaya wala nang may makakaangkin ni sino pa siya. Oh. Ngayon, sa mga bata naman, no, di ba, ang mga bata, dinagastusan ng magulang para makapag-aral, pagpakain. Ang mga bata, hindi na obligasyon na magpaaral ang magulang. Hindi na obligasyon magpakain ang magulang sa kanilang mga anak. May sarili silang budget. Kaya nga, itong kailangan natin, covenant. Paano sa malibre sa pag-aaral niya? Paano malibre sa kanyang pagkain? Wala siyang covenant. Kahit 2 months old pa lang ang bata o kapanganak pa lang basta nakainiso na, dapat may covenant. Kasi beneficiary po tayo ng bansa natin. Individual, mula bata hanggang matanda, babae man o lalaki, beneficiary po tayo ng bansa natin. So, ganun po. Ngayon, dahil sa ganung sistema, itong covenant ang pairali natin. Dahil diyan manggagaling ang inyong pangangailangan. O tulad nito, halimbawa, tumayo na ang ating mga factory ng gatas, kape, asukal, mantika, mga ingredients, mga sabon, cosmetic, yung mga garnish natin. Pag tumayo po yan, doon nagtatrabaho ang ating mga kapatid na sumasahod ng 1,000 a day. Ngayon, yung produkto naman noon, ng mga factory natin, sinusupply naman sa ating supermarket, sa ating mga mall, sa ating mga groceries. Doon sinusupply. Na kung sino naman sa atin dito ang gusto mag-grocery o mag-shopping man, kumuha ka ng grocery doon sa ating grocery. Sabihin natin mag-grocery ka ng pang-2 linggo. Kumuha ka ng pang-2 linggo na grocery mo. Pagdating mo doon sa cashier, bit-bit mo itong covenant. Bit-bit mo itong covenant. Hindi na po paisa-isahin yan para malaman magkano ang halaga. Kundi ito lang ipakita mo, i-impake na yung kinuha mo sa grocery ng pang-2 linggo o pang-1 buwan. Wala na pong perang lalabas. Ito na po, bit-bit mo na ang grocery mo. O kung nag-shopping ka man. Ganun po ang kaginawaan sa buhay na sinasabi. Ngayon, tungkol naman sa tubig na inumin natin, kada municipal, mayroon tayong drill. Magpa-drill tayo na abot ng 2,000 feet. Hanggat hindi maabot ang alkaline, tuloy-tuloy yan. May alkaline na umabot ng 1,000 lang, may 1,500. Ayun, kung mayroon pa hanggang 2,000 feet, alkaline na yan. So, yun na po ang inumin natin. Alkaline, hindi na po manggagaling dyan sa dam. Dahil ang dam may chemical pa yan. Yung ginagamit natin na nawasa, di ba? May chlorine pa. Pero itong gagamitin natin, wala paglinis ng ating katawan. Kaya nga, ang ating gamitin naman dito sa ating pagkain, mapapalay man, mapaprutas man, mapaggulay man, organic fertilizer na po ang kailangan natin. Hindi na nung di-chemical na fertilizer. Ibaba na dito sa bansa natin ang di-chemical na abono po.
Dahil diyan nagsisimula na ang tao ay nagkakasakit. Na hindi mo mamalaman, na-relieve man kung minsan, ma-relieve man dahil may gamot man na nire-reseta ang doktor. Pero mga ilang ano naman, babalik ulit. Dahil ang kinakain ay kontaminado na. Ang nilalanghap natin hangin, hindi na sariwang hangin. Bakit? Dahil itong crude at gasolina, ibaban na dito sa bansa natin ang crude at gasolina, hindi na po gagamit tayo ng crude at gasolina para ang nilalanghap natin hangin ay sariwang hangin na. No, ang crude at gasolina na yan, hindi na pwede gamitin dito sa bansa natin. Kaya ang gamitin ng ating mga makina, tulad nito ating mga kutsi, mga bus, mga truck, mga airplane, tubig na po. Ang ibig sabihin, hydrogen. Hydrogen na po ang kailangan natin para maging sariwa ang hangin na malalanghap po natin. So, ganun po. Ngayon, tungkol naman dito sa mga tinatawag na pagbabago na sinasabi, yun na nga, yung ating hydrogen para sa mga makina natin, yun na po ang gagamitin. Tubig na po ang gagamitin natin. Hindi na crude at gasolina, ibaba na po dito sa bansa natin yung crude at gasolina po. No. Para maging sariwa na ang hangin na ating malalanghap. Yun. Ganon din po dito sa ating mga fertilizer sa prutas. Yung prutas natin, pag organic fertilizer na ang ating gagamitin, so 3 years lang. Kahit anong klaseng prutas, mapamarang man, durian man, lansunis man, avocado man, langka man, o kahit anong klaseng prutas, yan po, 3 years lang mamumunga na siya. Doon sa organic fertilizer. Pagbunga no po ng prutas natin, doon na po magsimula na mag-adjust tayo sa pagkain natin. Hindi na po tayo kakain ng karne, hindi na tayo kakain ng manok, isda o kanin. Hindi na po. Mga gulay, hindi na po tayo kakain noon. Prutas na po lahat ang kakainin natin. Bakit? Prutas. Ang prutas po, yan po ay medisina. Maliban sa medisina, masustansya. Kaya kung kanin, nandiyan mo lang, may kolesterol, di ba? So gusto pa ba natin kumain ng kanin? Pangalawa, ang prutas, pipitas ka na lang eh. Kakain ka na, hindi ka na magluto. Diba? Kasi ang nakahanda na prutas ngayon na itatanim natin Luzon, Visayas at Mindanao, bilyon po, nakahanda na po yan sa Mindanao. Bilyon puno ng prutas ang nakahanda ngayon na itatanim natin Luzon, Visayas at Mindanao. Bilyon po, bilyon na prutas po nakahanda ngayon. Para malaman po ninyo, ngayon po ang kapalit ng ating pagkain. Prutas na po at ang ating edad na halimbawa tayo nagkaedad ng mga 80, 70, pag prutas na po ang kinakain natin, hindi na po tayo magiging matanda. Babalik tayo sa kabataan natin dahil ang kutis natin, gaganda ang kutis natin, wala na pong pangit na lalaki, wala na pong pangit na babae. Gaganda na po ang ating mga kutis at ang mukha. Bakit? Babalik sa pagkabata eh. At doon naman ngayon, ang mga may edad na mag-menstruation muli. Mag-menstruation muli. Bakit magkaroon ng menstruation? Dahil toto pa rin natin ang pangako natin sa Ama. Anong pangako natin sa Ama? Punuin ng tao ang mundo. Kaya nga, wala nang pangit, wala nang lalaki, wala nang pangit na babae. Halimbawa, wala ka ng asawa. Halimbawa lang, naispatan ka ngayon ng isang lalaki dyan. Uy, maganda yun siya. So, manligaw yan. Manligaw sa'yo. So, mga anak pa rin. Ano po? Halimbawa kung may gustong maghabol na magpa-member, saan po ang opisina nito? At saka kung kailan po makukuha yung sinasabing covenant bilang mga member na? Maganda na katanungan. Ngayon po, pagkatapos nitong orientation, dito sa Sumali na taga rito
magkuha ako ng leader dito sa barangay. Ito na pala siya. Saan bahay niya dito? Yun. Siya, dito niyo i-remit. Dito niyo i-remit sa kanya. Siya na ngayon bahala naman kung saan niya dadalhin ng opisina naman. Yung MAD nag-member. Dito. Kaya, Pagka may member po kayo ipapasok, ibigay niyo po kay kapatid Lina at ibibigay niyo po naman sa akin. Para gagawa ko naman po ng transmittal, ako naman po magdadala sa opisina. dito pala sa kanya may transmittal na eh. Sa kanya pa lang may transmittal. Hindi kaya nga, iwanan na siya ng transmittal, turuan natin mamaya. Hindi pwede na walang transmittal, siya nagtanggap eh. Pag siya tumanggap, bilang leader dito, may transmittal ka. Kaya nga, tukukuha niya natin mamaya, nandiyan may transmittal yan, nandiyan. Ganun po yun. Kung sino ang mga pwede pumasok, nandito po si kapatid, dito lang po ibibigay. So, ganun po. Opo. Yung patungkol po sa kaya sa amin may mga covenant na po. Kailan po ba malalaman at kilalanin na po ng paggaya ng hospitalization at saka yung sa pabahay kung kailan po? Last year pa, si Amang mismo ng hospital, magkano damage? Ang damage niya, 377,000 doon sa Jensan. General Santos kami. Walang binayaran ni Sir City mo. Dito, ilan ang tinulungan dito? Marami na. Sa Cagayan Valley, ang dami na. Umabot ang naitulong natin ngayon, umabot na ng 200 million mahigit. Naitulong natin sa hospital lang yan. Kaya nga, yes, sir pa. Kaya nga din sa paliwanag ko kanina, yung covenant ng pasyente, ka-attach itong universal healthcare, yung kanina, yung pinakita ko, universal healthcare at saka yung bill. Kung magkano ang bill, naka-attach doon dalhin sa malasakit. Ito si Bing ang ayos. Basta sabihin lang, tawag lang. Si kapatid na ng leader dito, so maibigay sa kanya yung, dito, taga rito mo kayo. So kung anong problema dito, tumawag lang dun sa kanya, pumunta sa kanya, para siya naman mag-assist dun sa opisina. Hindi po, ganito. Ito, kanina sa paliwanag ko. Kanina, di ba sabi ko, inaayos natin yan itong budget natin na lumabas na itong buwan na to para maibigay yung bonus. Pag naibigay yung bonus sa mga tao, Luzon, Visayas, Mindanao ang bonus eh. Hindi lang naman dito. Luzon, Visayas, Mindanao, 17 million na tayo mahigit. Sa 17 million mahigit, yun ang mabigyan ng bonus. Basta't may covenant. Kasi 17 million na may covenant eh. So yun ang mabigyan ng bonus. Ngayon, pag naibigay na yung bonus na yan, kaya nga sabi ko sa iyo, hindi naman ganun kadali na maibigay natin. Siguro halos kulang-kulang isang buwan pa yan bago matapos. Kaya nga sabi ko, next month, September, baka sa katapusan ng September o kalagitan ng September, magsimula ng implementation. Pag sinasabing implementation, doon na magsimula, magpatayo, number 1, bahay, kalsada natin, hospital natin, school building natin. Kasi ang school building natin, aircon na. Hindi na yung school building na nakikita natin dyan. Aircon na lahat ang school building natin. Hindi na yung school building dyan tulad nakikita electric pan nyo, wala pa eh. So, ang school building natin naka-aircon. Aircon lahat. Hindi pwede na hindi naka-aircon. Next month. Yan lang. Simula na tayo sabay-sabayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Pag sinasabing implementation, walang maiwan na mauna muna sa Luzon, mauna sa Visayas, mauna dito sa Mindanao. Hindi po. Pag sinasabing implementation, sabay-sabay. Kaya may leader na tayo. May leader na tayo sa region,
may leader tayo sa municipal, may leader tayo sa province, may leader tayo sa barangay. Kaya nga ito ngayon na-appoint si kapatid bilang leader dito, siya po ang mag-assist sa mga tao dito na may covenant para mabigay yung biyaya na yan. Oh. Yan. Oh, ganun po. Oh. Yun po ang Hindi man natin masasabi kung may proseso po ba para sa pag-handle po ng may proseso. may kapilit ka na. Kung may iba may kumpilan. Ayun na nga. Wala na. Direct na yan. Direct na yan. Wala na proseso yan. Oo. I-direct na yan. Dadalhin doon sa malasakit. Sa malasakit. Oo. Kasi ang pundo natin nandun sa malasakit. Oo. Sa malasakit, Pilitso. Kasi ang pundo natin po nasa malasakit. Oh. Kaya ang nagamit natin sa hospitalization, Luzon, Visayas, Mindanao, mahigit na 200 million. Oh. Kaya sabi nila, nag-impisa na ba? Matagal na po nag-impisa tayo. Kaya lang, itong lahat na programa natin, hindi pa na umpisaan ng iba. Oo. Tulad ng Universal Healthcare, yung PO natin, Police Universal, bilang leader, may Police Universal ka. Yung Police Universal na yan, yun ang tinatawag na bilang hawak mo, bilang leader, kasi magkaroon ka ng mission order. So, leader pa rin siya. Bilang kagawad. Kung sa politika, kagawad. Pwede ba ito politika? Leader lang. Oh, ito. Kanina hindi ko pa napakita sa inyo yung ito yung sinasabi King Philip III. Oh, yan si Marcos. Marcos tayo noon. Hindi natin alam kung sino si Marcos. Oh, yan si King Philip. Oh, King Philip III. Oh. Ay, Marcos tayo na Marcos. Hindi natin alam kung sino si Marcos. Ang Marcos, code name lang. Nawala yung Facebook ko, saan ko hanapin, na pinindot ko. Ayun. Ate, pa-picture muna. Thank you. Ilabas mo yung bahay. Ilabas mo yung bahay. Pindot. Ba't naka-video ka? Para makita nyo yung bahay nyo, ha? Para makita nyo kung anong bahay nyo. Nandito. Ang bahay. Dito ang bahay nyo, Ma'am, ano kayo? Wakan. Picture! Hindi pa isa. Hindi pa isa pa. Ayoko ko. Ito po yung bahay nyo. Ito si Digong. Si Digong, para mapaliwanag ko lang sa inyo, si Digong na-appoint April 28 bilang Global Prime Minister ng Tribo. Yan. Yan si Digong, April 28. Ibig sabihin, sa 144 times, so si Digong ang Global Prime Minister ng Tribo. Buong mundo yan. Si Sara naman, na-appoint din bilang overall leader ng bansa. Last year din, April 28. Si Sara tumakbo bilang Vice President, di ba? Nung tumakbo sa Vice President, manalo si Sara nun, siya pa rin ang overall leader ng bansa. Tapos, ito naman, ay nanalo na siya, nagpares pa sila ni Bongbong, di ba? Nung nagpares sila ni Bongbong, nanalo man pareho. So, silang dalawa, ang overall leader ng bansa. Maring yan sila.
So, ito po, yan ang secondary. Siya na po ang tinatawag na administrator sa